Bakit nga ba umabot sa sukdulan ang pangyayari ngayon sa tatlong bansa na dumating sa pagkasawi ng maraming inosenteng mamamayan? Ano ba ang punot dulo nito? Noong bago ang 1979, ang Iran ay pinamumunuan ng isang Shah o Haring Muhammad Reza Pahlavi. Ang Iran ang pangalawang Muslim majority na bansa na kumilala sa Israel bilang estado. Nagbebenta ang Iran ng langis sa Israel at ang Israel naman ay nagbibigay ng teknolohiyang pang-agrikultura at military sa Iran. Pareho silang kaibigan ng United States noon. Dito nagsimula ang lahat ng gulo. Noong 1979, napatalsik ang Shah sa isang revolusyon at pinalitan siya ni Ayatollah. Ang bagong gobyerno ng Iran ay naging Islamic Republic. Para sa kanila, ang Israel ay isang illegal occupier ng lupain ng mga Muslim o Palestine. Tinawag ni Ayatollah Khomeini ang Israel na Little Satan at ang US naman ay Great Satan. Pinutol ng Iran ang lahat ng relasyon sa Israel. Ginawang embassy ng Palestine ang dating embassy ng Israel sa Tehran at nanawagan ng pagbuwag sa bansang Israel. Matapos ang Cold War sa Middle East noong 1980s, hindi lang basta salita ang labanan, naging physical na ito pero patago. Noong 1982 nang sakupin ng Israel ang katimugang Lebanon. Tinulungan ng Iran na mabuo ang grupong Hezbollah. Ito ay isang grupong Muslim na nakabase sa bansang Lebanon para labanan ang mga sundalong Israelita. Ito ang naging simula ng proxy war. Nagsimula ang serye ng mga pambobomba sa assassination ng mga scientists at cyber attacks, gaya ng Stuxnet virus na sumira sa nuclear machines ng Iran. Noong taong 2000s, lalong lumala ang tensyon nang madiskubre na ang Iran ay nagtatayo ng mga nuclear facilities. Ito ang pinakamalaking ikinatatakot ng US at Israel. Naniniwala kasi sila na gumagawa ang Iran ng nuclear bomb. Sinasabi ng Israel na kung magkakaroon ng nuclear bomb ang Iran, gagamitin ito para burahin sila sa mapa. Ayaw naman ng Amerika na magkaroon ng nuclear arms race sa Middle East dahil magiging delikado ito sa buong mundo at sa supply ng langis. Dahil dito, idiniklara ng Israel na hindi nila hayaang magkaroon ng nuclear weapons ang Iran kahit humantong pa ito sa giyera. Matapos ang maraming taon ng tensyon, 2 linggo bago ang atake noong nakaraang araw, nagkaroon pa ng usapang pangkapayapaan sa Geneva tungkol sa nuclear program ng Iran pero bigo itong magkasundo. Nitong nakaraang Sabado, February 28, 2026, naglunsad ang US at Israel ng isang dambuhalang sorpresang atake sa Iran. Ang layunin nila ay hindi lamang sirain ang mga nuclear sites, kundi ang tuluyang mapatalsik ang gobyerno ng Iran. Kumpirmadong nasawi sa ataking ito ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei. Dahil nasawi ang kanilang leader, ang Iran ay gumaganti ngayon sa pamamagitan ng pag-ulan ng mga missiles sa Israel, sa US bases sa Dubai, Qatar at Kuwait. Ito ang dahilan kung bakit maraming stranded na mga pasahero kasama ang mga Pinoy at kung bakit sarado ang mga airbase sa Middle East. Sa madaling salita, nag-away sila dahil sa nuclear weapons, impluwensya sa Middle East at ang matagal ng galit sa isa't isa na umabot na sa sukdulan. Ngunit sa huli, ang nakakalungkot na katotohanan ay ang mga inosenteng sibilyan na palaging naiipit.